makipag-ugnayan po sa Panginoon sa umaga pong ito. At ang live devotion po na ito ay mula po sa Door of Faith District 9 Kawayan sa pangunguna po ng Pastor Luis Bailon. At purihin po ang Diyos sa umaga pong ito. At salamat po sa Panginoon. At bago po tayo mag-aral, ang kanya pong mga salita, tayo po muna ay patuloy pong magbigay po ng papuri sa Panginoon. Tayo nga po minsan po pong manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, marami pong salamat sa umaga pong ito. Purihin ang iyong pong dakilang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Purihin ang iyong pong dakilang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga pong hindi nagbabago ang iyong pong mga pangako at iyong pong mga salita. Ito po'y laging tapat mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umaga pong ito, aming pong patuloy nilalagak ang aming pong pagtitiwala po sa inyo, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y aawit sa Panginoon sa umaga pong ito. Panginoon ay laging tapat kailanman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig ay sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Hallelujah. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Minsan pa po, biyaya niya't habang, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa
umaga po ito, patuloy po ninyo kaming samahan sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong pong mga salita o Diyos. Banal na Espiritu, malaya po kayong mangusap at kumilos sa umaga po ito sa buhay ng bawat isa po sa aming makakapakinig ng iyong pong mabuting balita. Salamat po Diyos, purihin po kayo sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, isa pong mapagpalang umaga sa ating pong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Muli ay salamat po sa Diyos sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang sama-sama po tayong makapag-aral po ng Kanya pong mga salita. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito ay pag-aralan po natin gaano po ba kahalaga yung pagsunod sa instructions na binibigay ng Panginoon. Kasi po ang tulay sa pagitan po ng pangako at katuparan ng mga pangako ng Diyos, yung tulay sa pagitan ng pangako ng Panginoon at sa katuparan po nun ay yung pagsunod sa bawat instructions ng Panginoon, specific instructions ng Panginoon. At kapag meron pong mga bagay na ipinapagawa ang Diyos sa atin, hindi po yun suggestion, kundi yun po ay susi para mapangyari yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Isa pang dahilan bakit tayo binibigyan po ng instruction ng Panginoon sa atin pong pananampalataya, meron siya mga bagay na pinapagawa po sa atin, ay para masanay tayo na sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon sa buhay na ito. Kasi yun po yung pinakamainam, yun po ang purpose ng buhay natin. Yung matutunan nating magtiwala at patuloy na sumunod sa Panginoon. Kaya para matrain tayo, masanay tayong gawin yung mga bagay na yun, nagbibigay po ang Panginoon ng mga specific na instructions. Meron mong tagpo sa aklat po ng 1 Samuel chapter 15. Babasahin ko po yung mga talata at pakinggan po natin. 1 Samuel chapter 15 sa verse 2 po. Sabi po ng Panginoon, verse 2, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat na parurusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel noong ito'y inilabas ko sa Ehipto. Usubin mo ang Amalek at lipulin mo silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, lalaki at babae, mula sa mga pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Si Saul po ay inutusan po ng Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Samuel. Isinugo po si Saul, si Haring Saul, para lipulin ang Amalek bilang pagpaparusa po ng Panginoon sa bayang ito, sa bansang ito, dahil sa ginawa niya sa mga Israelita nung sila po ay palabas sa Ehipto. Sa madaling salita, nung sila po ay nandun na po, si Saul ay nandun na po sa lugar na yon, ang ginawa po niya, hindi po niya sinunod lahat ng pinagagawa ng Panginoon. Hindi niya nilipol. Sa mga sumunod na mga talata, pagdating po ni Samuel, kinumpronta po ni Samuel itong si Saul dahil niya po nakarinig siya ng mga ingay, ng mga hayop, at nakita po niya doon si Haring Agag na pinapapuksa ng Panginoon, pinapawasak ng Panginoon lahat po ng naandun sa Amalek, pero hindi po ginawa ni Haring Saul yung ipinag-uutos po ng Panginoon. Yes, sumunod siya, pero yung specific na ipinapagawa ng Panginoon ay hindi niya po ginanap. Hindi niya po sinunod. Ang sabi pong gano'n ni Samuel kay Saul sa verse 17, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ay namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbibiling puksain mo ang mga ito. So yun po yung instructions ng Panginoon, specific kay Saul nung siya po ay pinapunta dun sa lugar ng Amalek.
Pero ang ginawa po niya, sinuway niya ang pinag-uutos ng Panginoon. Sabi sa verse 19, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Pagkatapos po nun, verse 20, sumagot si Saul at sinabi niya, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako at sa pinapapuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ginawa po niya, yung pinagagawa ng Panginoon, no? Very specific, hindi niya sinunod talaga. Bakit mahalaga ang mga instructions ng Panginoon? Ito po kasi ay filter natin sa ating buhay na sa gayon hindi tayo magkaroon ng isang palalong puso. It is a filter for pride. Itong si Saul, nagkaroon siya ng pagmamalaki sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng pride. Nung una, maliit ang tingin niya sa sarili niya. Pero nung siya'y pinili na ng Panginoon para maging hari, at dahil doon sa mga tagumpay, marahil na kanyang nakakamtan, ay nagkaroon siya ng isang palalong puso. Sa halip na sundin niya kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, hindi niya ito sinunod, alinsunod sa talagang sinasabi ng Panginoon. Sinunod niya, pero ayon sa kanyang pamantayan, ayon sa kanyang kagustuhan. At isa pang mapapansin po natin dito sa mga sumunod na mga talata, nakompromiso siya sa pinapagawa ng Panginoon kasi pinakinggan niya yung tinig ng kanyang mga kasama, ng kanyang mga tauhan. Sinaway niya ang utos ng Panginoon. Kaya nga sabi ng verse 22, chapter 15, verse 22, sabi ni Samuel sa kanya, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa hain ng taba. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay tulad sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Kaya mahalaga yung pagsunod sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, sa specific na instructions na pinapagawa ng Panginoon. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng isang pusong palaging mapagpakumbaba at nagtitiwala sa Panginoon. Kasi anumang sinabi ng Panginoon, sapat na yon. Anumang sinabi ng Panginoon, mabuti yon. Pagtiwalaan natin anumang inuutos ng Panginoon, sapagkat yun po ang dapat nating gawin. Maasahan at tapat ang salita ng Panginoon. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 hanggang 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaya bawat mga binabanggit ng Panginoon na pinapagawa niya, dapat lamang natin itong sundin. Kasi ang Panginoon, hindi niya tayo ipapahamak. Meron pa pong isang tagpo sa aklat po ng 2 Kings chapter 5 verse 1. Ito naman po ay tumutukoy kay Naaman. Si Naaman po ay isang pinuno ng hukbo sa Syria, at mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa pamamagitan niya ay nagtatagumpay yung bayan po na yun. Pero bagamat magiting po si Naaman, siya po ay meron pong sakit na keto. At nagkaroon po sila ng bihag na dalagita na taga-Israel, at ang sinabi po niya, kung pupunta lang ito si Naaman sa Israel, merong propeta na magpapagaling sa kanya. At nung narinig niya yon, dali-dali siyang pumunta sa Israel at umaasa siya na pagagalingin siya agad. Pero pagdating niya doon, ang instruction sa kanya ni Eliseo, ni Propeta Eliseo, ay pumunta sa ilog Jordan, lumubog ng 7 beses at pagbabalik sa dati yung kanyang katawan, at gagaling siya sa kanyang sakit na ketong. Pero nung marinig niya ito, galit na umalis si Naaman at sinabi niya, akala ko pa naman sasalubungin niya ako. 2 Kings chapter 5 verse 11 hanggang 12.
Akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo siya sa harap ko at tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco, tulad ng Abana at sa Farfar na mas malinis kaysa sa alinmang ilog ng Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So, hindi niya matanggap na yung instruction sa kanya ay maligo sa ilog Jordan. Sapagkat para sa kanya, ang Jordan River ay marumi. Mas malinis yung mga ilog na kanyang binanggit. Pero kung mag-fast forward po tayo sa New Testament, ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagpabautismo sa Jordan River. Purihin po ang Panginoon. At sabi nung kanyang alipin na dalagita, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipapagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa ang paghuhugas lamang para luminis kayo? So, kumbaga, simple lang yung instruction sa kanya, pero hindi niya kayang sundin kasi meron siyang pride sa kanyang puso. Minsan ganoon din sa atin, kahit na magaan yung ipinapagawa, pero kapag meron tayong pride sa puso, meron tayong kapalaluan, hindi natin gagawin yung mga bagay na ipagagawa sa atin kasi ang niisip natin, mas mabuti yung alam natin kaysa sa ipinapagawa sa atin. Yun yung instruction sa kanya, kay Naaman. Pero nung pumunta si Naaman sa Jordan River, sa ilog Jordan, naglublob siya ng 7 beses gaya ng pinagbili ng propeta Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang yung kanyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng bata. Nung sinunod niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng propeta, pinagaling siya ng Panginoon sa kanyang sakit, sa kanyang nararamdaman. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa specific na instructions ng Panginoon. Nang sa gayon, hindi tayo magkaroon ng isang pusong palalo, isang pusong mapagmataas, isang pusong mapagmayabang na kung saan kung ano yung alam natin, yun lang yung gagawin natin. I-disregard natin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon kasi ang alam natin, mas mabuti yung alam natin. Mali po yun. Sabi ng salita ng Panginoon, kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganoon din kalayo, kalawak yung pag-iisip ng Panginoon. Yung kaisipan ng Panginoon na hindi natin kaisipan. Kaya mas mainam na kung ano yung sinabi ng Panginoon, specific na pinapagawa ng Panginoon, yun yung gawin natin bilang mga mananampalataya. Pangalawa, ang kahalagahan po ng pagsunod sa specific na instructions ng Panginoon ay nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng bahagi, makabahagi tayo sa kanyang mga ipinagagawa. Kasi po ang layunin talaga ng buhay natin ay para po tayo sa pagdilingkod, para po tayo sa Panginoon. Sabi po sa aklat po ng Ephesians chapter 2 verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ang purpose ng pagkalikha sa atin ng Panginoon ay para tayo sa paglilingkod, para tayo sa pagsunod sa Panginoon, para tayo sa mabubuting gawa. At yun yung layunin ng ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kalooban niya na tayo po ay maging kabahagi sa kanyang mga ipinagagawa. Kaya nagbibigay po siya ng mga instructions, specific na instructions. Isa pong malaking halimbawa po dito ay si Simon Pedro. Pagkatapos po na mangaral ng Panginoong Hesus sa aklat po ng Lucas chapter 5 verse 4 hanggang sa mga sumusunod po ng mga talata. Pagtapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ninyo ang lambat upang manghuli. So yun yung instruction sa kanila ng Panginoon. Pagkatapos po na mangaral ng Panginoong Jesucristo, namakay siya sa bangka ni Simon at pagkatapos po na itusan niya si Simon na pumalaot at ihulog ang lambat upang manghuli. Pero ang sabi ni Simon, sabi niya gano'n, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Sipin mo, yung isang mahusay na mangingisda, yung buong buhay na niyang ginagawa, yung pangingisda,
magdamag siyang nanghuli at napagod, pero wala siyang nahuli. Pero sabing gano'n, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. So gano'n na nga yung ginawa nila. Verse 6, nang sila ay pumalaot na, inihulog niya yung kanyang lambat, sinunod niya yung pinagagawa ng Panginoon. Sabing gano'n, nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit yung kanilang lambat. At dahil hindi nga kaya ng kanilang bangka, tinawag nila yung kanilang pong mga kasama para nang sa gayon, tulungan sila na maihaon yung kanilang huli. Ang pagsunod sa Panginoon, it always leads to partnership. Nais ng Panginoon na tayo po ay maging kabahagi sa Kanyang layunin, sa Kanyang ipinagagawa, sa Kanyang gawain. Kaya sa mga sumunod na mga talata, nung makita ni Simon Pedro, lumuhod siya sa harap ng Panginoong Jesucristo at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." No? Nagkaroon siya ng pagpapakumbaba nung nakita po niya yung himala na ginawa ng Panginoon dahil dun sa kanyang pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon. Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang mga nahuli. Verse 10, ito na po yan. At sinabi, gayon din si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang huhulihin mo." At ang maitabi na nga nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. At sa pagsunod nila sa Panginoon, marami po ang napagpala. Purihin po ang Diyos. Ginamit sila ng Panginoon at naging kabahagi sa layunin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Partnership. Kalooban ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa Kanya. At ang kalooban niya para sa atin ay maging kabahagi tayo para sa Kanyang gawain. Kaya, ano bang bagay na binapagawa sa atin ng Panginoon, sundin natin. Gawin natin. Pangatlo, kapag nagbibigay ang Diyos ng instructions, ito po ay tinuturuan tayo na magpasailalim sa pamumuno ng Panginoong Jesucristo. Sino po ba ang Panginoon ng ating buhay? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, yung sarili natin yung sinusunod natin. Yung kagustuhan natin yung nasusunod. Pero ngayon, tayo po ay sumasampalataya na sa Panginoon. Patuloy tayong sinasanay ng Diyos na magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bagay na ipinagagawa niya. Na yung ating po ng mga napapakinggan ay mauwi sa pagsunod sa Kanya. Sabi po ng Lucas chapter 6 verse 46, ang sabi ng Panginoon, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon. Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang mga sinasabi ko. So once na binabanggit natin yung salitang Panginoon, every time na sinasabi natin yung salitang Panginoon, Panginoong Jesus, i-declare natin sa sarili natin na hindi tayo dapat ang masunod, kundi ang Panginoon. Amen? Sinasanay tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya at magtiwala sa Kanya sa pamamagitan po ng mga instructions. Ano man yung mga bagay na ipagagawa sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung tinatawag natin siyang Panginoon, kinakailangan tuparin din natin yung lahat ng Kanyang mga sinasabi. James chapter 1 verse 22, ang sabi po ni Santiago, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ito'y sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang kalooban ng Diyos para sa buhay ng bawat isa po sa atin, kapag napakinggan po natin yung instructions ng Panginoon, yung mga salita ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin, sundin natin yun. Amen? Hanggang sa masanay tayo na nagtitiwala sa Panginoon, patuloy tayong lumago sa pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa bawat specific instructions na ipinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Ganon kabuti ang Panginoon sa atin. Amen?
Panghuli, ang instructions, bakit may instructions? Para hindi po tayo magkamali. It will help us not to commit mistakes. Ang Panginoon, nagbibigay siya ng specific instructions para hindi tayo magkamali. Purihin ng Panginoon. Sa Book of Joshua chapter 6, verse 2, hanggang sa mga sumusunod po ng mga talata. Sabing ganon, sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, ibibigay ko sa inyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at ang magigiting na kawal. Sa verse 3, ikaw at ang iyong kawal ay ililigid sa palibot ng Jericho 1 araw sa loob ng 6 na araw. Ang instruction sa kanya ng Panginoon, sa loob ng 6 na araw, lilibot ka ron ng tahimik. No? So sa madalit sabi, sinunod nila ang pinagagawa ng Panginoon, umikot sila dun sa Jericho, sa lugar na yon, nilibot nila yon sa loob ng 6 na araw, at sinunod nila kung ano yung specific na instructions ng Panginoon sa kanila. Sa verse 14, ito na po, nilibot nilang minsan ang lungsod noong sabing gano'n, at pagkatapos bumalik sila sa kampo. Ganito ang ginawa nila sa loob ng 6 na araw. Sa verse 15, sabi pong gano'n, nang ika-7 araw, bumangon sila ng bubukang liwayway, lumibot ng 7 beses sa lungsod, at noon nilibot nila ito ng 7 beses. At noong 7 beses, ika-7 beses, itusan sila ng Panginoon na sumigaw, at nung sila'y sumigaw, naggumuho yung pader ng Jericho. Yung panahon po kasi na yun, pag mayroong pader, ang isang lugar, ang isang bayan, mahirap po itong sakupin. Pero dahil nga po, ano man yung sinunod nila, yung pinapagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Nung panahon na yon, sa pamamagitan po ng pagsunod nila sa Panginoon, pinangunahan sila ni Joshua, binigay ng Panginoon sa kanila yung tagumpay dahil sa sinunod nila ang ipinagagawa ng Panginoon. So sa mga sumunod na mga talata, pagtapos po na nagiba yung pader ng Jericho, nasakop nila yung lugar na yon, ibinigay sa kanila ng Panginoon ng tagumpay. Sa chapter 6 verse 18, ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kang kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. At kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ay magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Sa Joshua chapter 7 verse 1, ito na po yung nangyari. Nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kumuha sa Jericho ng mga bagay na ipinapawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi, apo sa tuhod ni Zera, mula sa lipi ni Judah, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. So, sumunod po ng mga yugto sa chapter 7 po, ang sunod na lugar na kanila pong sasakupin ay yung lugar po ng Ai. Maliit na lugar lamang po ito. Kaya po, nagkapagpasya sila na 3,000 na lamang po ng mga kawal ang pupunta sa lugar na yon. Kasi maliit nga lang naman yung lugar. Pero ang nangyari po, dahil nga may pagkakasala ang isa sa kanila, sabing ganon, diba, balikan natin yung chapter 6 verse 18, kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Si Akan ay kumuha ng mga bagay na nakatakdang masakit. Sa madalit sabi, hindi niya sinunod kung ano yung specific na instructions. Hindi niya ginawa. Sumuway siya. At ang naging dahilan ng pagkatalo ng bansang Israel sa lugar ng Ai, na maliit lamang na bayan, ay dahil doon sa kanilang pagsuway. Dahil doon sa pagsuway. Marami ang nasugatan sa kanila at natakot sila kapag mabalitaan ito ng mga Kananeyo. Sabi ganoon, pagtutulungan silang lipulin sa balat ng lupa. At nanalangin ito si Josue, at ito po yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi ganoon, verse 11, 7:11 po ng Joshua.
Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon at tinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Verse 12, iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang mga kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko kayo tutulungan hanggat hindi ninyo isinusuko ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 14, kaya't bukas ng umaga, haharap kayo sa akin sa inyong lipi, at ang liping mapipili ay hahanay ayon sa kanyang angkan, at ang angkan naman na mapipili ko ay hahanay rin ayon sa kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapipili ko ay hahanay na isa-isa. Kinabukasan, ganoon nga ang ginawa ni Josue. Pinahanay niya, ginawa niya kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. At pagkatapos po noon ay napili po yung angkan po ni Zera, angkan ni Juda, lipi ni Juda, angkan ni Zera, tinawag ang angkan ni Zera, napili ang sambahayan ni Zabdi, at hanggang sa napili po si Akan. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Alam ng Panginoon ang ating pong mga pagkakasala. At maging yung ating pong mga pagkakamali. Alam ng Panginoon yan. Lahat ay hindi nalilingid sa Panginoon. Hayag lahat sa Diyos. Kahit na ito ay ginawa ng lihim, ito po ay alam ng Panginoon. At sa pagsuway ni Akan sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, naging dahilan yon ng pagkapahamak ng buong Israel. At hindi lang yon, yung buong sambahayan niya ay kasamang nadamay dahil sa kanyang pagsuway sa pinapagawa ng Panginoon. Kapatid, ang kalooban ng Panginoon para sa atin ay maligtas, hindi tayo mapahamak. Pero kung sa tuwing susuwayin natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon, hindi tayo susunod sa kanyang mga instructions, hindi lang tayo mapapahamak, kundi yung mga tao sa paligid natin. Kaya, habang tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, nagiging pagpapala yung buhay natin sa iba. At yan din naman, kapag sumusuway tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, hindi tayo nagiging pagpapala sa iba. Yan nangyari sa mga sumunod na mga talata, nagkaroon na po ng confrontation. Verse 20, sumagot si Akan, totoo po, nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita po akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit sa 2 libra. Kinuha ko po ang mga iyon, ibinaon ko po sa lupa, sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak. Nagsugo si Josue ng 2 tao at patakbong pumunta sa tolda ni Akan at nakita doon yung damit na sa ilalim ng pilak at iniharap kay Josue sa buong Israel. Verse 24, ito na po yung nangyari. Dinala ni Josue at ang buong bayan si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan, at isinama rin ang kanyang asawa, ang mga anak, mga baka, kabayo, tupa, tolda, at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. At siya po ay pinagbabato ng buong bayan at ang kanyang buong sambayan hanggang sa mamatay. Pati yung kanyang mga ari-arian ay sinunog. Kaya nakakalungkot dun sa isang simpleng pagsuway, masasabing simple na pagsuway. Kinuha niya yung mga bagay na sa tingin niya mahalaga, pero ito po ay nakatakdang wasakin. Hindi niya sinunod yung bagay na pinagagawa ng Panginoon. Naging dahilan niyo ng pagkapahamak ng buong Israel at pagkapahamak niya at ng kanyang buong sambahayan. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos, kaya may instructions para nang sa gayon hindi tayo magkamali. Amen? Para hindi tayo magkamali.
Kung gagawin lang natin patuloy yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, isang tiyak, hindi tayo malalayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo magkakasala, hindi tayo magkakamali. Magiging pagpapalang patuloy ang buhay natin para sa iba at sa layunin ng Panginoon. Bitin ko po yung kanina na bakit may instructions? Kasi sinasanay tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsunod sa Kanya. Ang susi po sa pangako ng Diyos at sa katuparan ng Panginoon, ng mga pangako na yon ay yung pagsunod po natin dun sa specific na instructions ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, mabuti ang sumunod sa Panginoon. Mabuti ang sumunod sa Panginoon. Mabuti ang magtiwala sa Diyos. At mapapatunayan natin na tayo nga ay nagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga ipinagagawa. Kaya salamat sa Panginoon sa araw na ito. Pagpalang umaga po sa lahat. At salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang mag-aral ng Kanyang pong mga salita. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa inyo. Sa inyo po mga salita na amin pong natanggap sa umaga pong ito. Napakinggan po namin ang sinasabi niyo pong mga salita na mahalaga ang pagsunod sa inyo pong mga ipinagagawa, sa specific ninyong pinagagawa, sapagkat sinasanay niyo po kami na patuloy magtiwala sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod at magkaroon kami ng isang pusong mababa. At habang kami po, Diyos, ay sumusunod sa inyo, ipinapahayag din po namin sa aming sarili na kayo ang Panginoon ng aming buhay. At dapat lamang nasundin po namin kayo, O Diyos. Salamat po sa mga instructions po ninyo, mga bagay na pinagagawa po ninyo upang hindi po kami magkamali, hindi po kami magkasala laban sa inyo. Salamat po, O Diyos, tapat kayo sa iyong mga salita. Salamat sa tulong ng Banal na Espiritu, sa paggabay sa amin, sa pagpapaunawa sa amin, hanggang sa malubos po ang kalooban ninyo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kabuuan po ng Door of Faith Church Organization. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming po mga leaders, mula po sa aming pong General Superintendent hanggang sa lahat po ng mga district supervisors. Kasama, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga pastor at mga kamanggagawa sa iba't ibang lugar at maging sa iba't ibang panig po ng daigdig. Panginoon, kayo po magpala sa buhay ng bawat isa. Sa lahat po ng mga kapatid sa pananampalataya, kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa. At alinsunod sa iyong dakilang kalooban, anuman, Panginoon, yung mga panalangin, kahilingan ng puso, patuloy po ito, Panginoon, na mapangyari sa kanila pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, at sa mga susunod pong mga araw, pagpalain nyo rin po ang mga gagamitin po ninyo sa live devotion po na ito, mga magpapahayag ng ipong mga salita. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila pong mga buhay, pagkalooban ng patuloy na karunungan at pagsama, at pahayag, Panginoon, ang pagpapala mula po sa iyo pong mga salita. Marami pong salamat sa inyo, Diyos. Hingi po namin ang iyong masaganang pabor, ang kasaganaan ng iyong biyaya at habag ay patuloy naming maranasan, Panginoon. Ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumaganang lubos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos. Patuloy po namin ipinapasakop ang aming po mga buhay sa inyo po makapangyarihang kamay. Kung aming dalangin na may lubos na pasasalamat sa pangalan po ng Ama, ng Anak at sa pakikipisan po ng Banal na Espiritu. Amen. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless po.